Nang mga nakaraang araw ay lumabas ang balita na ang Golden State ay susubukang makuha si Kawhi sa 2022 free agency. So mga next year pa yon. Dahil sa lumabas na rumors na yan ay nagkaroon ng mga follow-ups regarding nga kay Kawhi papunta dito sa Golden State. I don't even know where you sitting at. Ang balita kasi na yan ay nagmula dito kay Evan Macy ng ESPN. Pinaka-target talaga ng Warriors ay ang 2022. Pero may tanong kasi dyan. Una, bakit si Kawhi ay hindi pumirma or pinapirma ng contract extension ng Clippers? Pangalawa, kaya pa bang makuha ng Golden State or kahit makalaban man sila ng offer na malaki nga ang kontrata na posible makuha pa rin itong si Kawhi? Ang isa pang tanong dyan, paano mababalansin ni Kawhi ang NBA base sa kanyang magiging desisyon sa off-season? So hindi ito prediction, hindi rin trade rumors at ito ay case-to-case scenario sa posible mangyari base nga sa nalabas na balita na si Kawhi ay tina-target ng Golden State. Sa NBA ngayon, magtataka kayo bakit nakukuha ng mga teams yung ibang mga bigating players kahit lagpas na sila sa salary cap. Noong mga 90s kasi ay bibihira naman ng mga ganyan pero papasadahan pa rin natin. Kasi si Kawhi nga ang posible magbalanse talaga ng NBA. Unahin natin yung tanong dito, bakit si Paul George at hindi si Kawhi ang pinapirma ng contract extension na base naman sa rule ay pwede nang pumirma itong si Kawhi ng extension dito sa Clippers. Pero si PG ang inuna nila. Sa dahilan na nakapirma na nga itong si PG ay sa off-season na pwedeng pumirma si Kawhi. Ang sagot kasi ni Adrian Wojnarowski kung bakit si Paul George ang inuna ng Clippers kumpara kay Kawhi ay dahil kay Paul George ay mas malaki ang nawalang asset ng team. Ilang mga draft picks kasi ang binitawan ng Clippers para lang makuha si PG. Pwede nyo naman sabihin mas magaling si Kawhi, dapat si Kawhi. Pero kapag nawala si Paul George, goodbye na rin sa mga draft picks na binigay nila dito sa OKC. Tapos hindi pa secure na mag-i-stay itong si Kawhi dahil nga ang pinili niyang kontrata ay nasa 3 taon lang imbes na 4-year contract. At saktong 10 taon na rin si Kawhi sa NBA. Pero mas maganda pa rin i-secure ng team yung player na maraming binitawan na asset kesa yung 2 players pa ang mawala. Business perspective kasi ang ginawa ng Clippers nila dito kay PG dahil kung sakaling umalis si Kawhi ay walang masyadong naging kapalit kay Kawhi. Syempre sasabihin nyo pa rin mas magaling si Kawhi pero sa bigat na nawala sa Clippers ay mahihirapan sila mabawi yon kung si Paul George ang mawawala. Ang susunod naman na tanong, pwede bang lumipat si Kawhi ng team ngayong off-season kesa targetin siya ng Golden State sa 2022. So ito yung mismong galing kay Kawhi. Dahil siya yung isa sa mga player na mahirap talagang i-predict. Minsan nga lang magsalita itong si Kawhi at ito yung sinabi niya noong December 2020. Focus lang niya ay ngayong season at hindi naman niya sinasabing mag-i-stay siya or aalis ng Clippers. Pero ang target talaga niya ay ngayong season lang at wala siyang iniisip na iba. Kung healthy pa siya kapag natapos yung season, ang pinaka-best option para sa kanya ay i-decline talaga yung player option niya para maging free agent. Pero hindi pa rin nangangahulugan yun na aalis siya or mag-i-stay ng Clippers. Sa sagot kasi ni Kawhi ay laging in between kaya ang hirap talaga niyang i-predict. Pero sa sinabi niya ay malaki ang chance na mag-decline itong si Kawhi ng player option dahil sabi nga niya ang best decision ay mag-decline ng player option kung healthy pa siya kapag natapos na yung season. Ginawa rin naman ni Kawhi yan nung nasa Toronto Raptors pa siya noong mga 2019. At noong mga panahon na yon, Raptors pa rin ang nasa unahan para ma-assign siya. At sinasabi pa nga ng mga analyst ay i-consider pa rin ni Kawhi ang Toronto para pumirma ng kontrata. Pero ang nangyari, lumipat nga siya dito sa Clippers. Yung senaryo na yon ay halos katulad ng sinabi ni Kawhi noong December 2020. So bakit? Dahil ang nasa mga balita noon ay magre-resign talaga siya sa Raptors. Pero ang nangyari nga ay dito sa LA, kaya naging unpredictable yun. At dito na papasok yung huling tanong, kung sakaling healthy si Kawhi at ayon nga mismo sa kanya ay best option na i-decline yung player option, paniguradong hahabulin siya sa free agency. Particular nga sa sinabi sa balita na Golden State ang tatarget sa kanya. Pero bago natin tingnan yung ibang mga teams, particular dito sa Golden State, ang tanong kasi dyan ay posible pa rin bang pumirma sa Clippers itong si Kawhi? Ang sagot dyan, oo. At may iba ang Clippers kapag pumirma si Kawhi ng panibagong kontrata kapag naging free agent siya. At lalo magiging delikado ngayon ang Clippers. Kaya kung sinabing baka maging delikado ang Clippers, ay baka dyan pa lumipat itong si DeMar DeRozan kapag pumirma si Kawhi ng panibagong kontrata ngayong taon at mag-take effect yun.
kay DeRozan ay pwede na naman ng Lakers dahil magte-take effect na rin ang bagong kontrata ni LeBron. So bago matapos ang episode na to, malalaman nyo kung bakit at bakit din si Kawhi ang magbabalanse ng power sa NBA kapag nangyari yun. Pero sa LA teams, ang Clippers ang magiging best option dito kay DeRozan kapag nga nag-decline itong si Kawhi tapos pumirma siya ng panibagong kontrata. Ito naman yung sinasabi ngayon na medyo nakakalito na ang NBA. So dati kasi karamihan ng mga players ay mababa talaga ang salary, tulad nga nitong si Scottie Pippen. At noon din, karamihan ng mga players ay mahahaba ang taon na pinipirmahan nilang kontrata. At noon ay wala pang mga contract rule na meron ngayon. Ang meron lang noon ay ang Larry Bird rule or ang bird rights. Ang isang player para makakuha ng malaking kontrata ay pwede niyang padaanin sa bird rights. Dahil sa malaki ang increase noon kesa lilipat siya ng ibang teams tapos mag-iintay ulit siya ng nasa 2 or 3 taon para mas malaki yung increase. Kaya nga dati, nadali pa ito si Joe Smith dito sa Minnesota dahil nga sa bird rights na yon. Ngayon meron pa ditong Derrick Rose rule, Kevin Durant rule at yung iba pang mga rule sa NBA, particular sa mga kontrata. At ngayon pa nga ay lumalaki na din yung rookie scale contract. Na kapag itong si Kawhi ay naka-bird rights na, lalaki ang posibleng salary exception ng Clippers dahil dalawang main players nila ang meron na noon. Kaya best destination na ang Clippers pagdating ng offseason kung magdi-decline si Kawhi tapos pipiliin niya pa rin ang Clippers. At dahil nga dyan, kung si Kawhi ay mag-decline this offseason at pumirma ng panibagong kontrata sa Clippers ay magkakaroon na siya ng bird rights. Silang dalawa ni Paul George. Ang isa pang importante dyan, ngayong offseason ay marami mga free agents at yung bird rights ni Kawhi kung sakali ay malaking impact yon dito sa Clippers. Pwede silang makasulot ng malaking free agent. Ang Lakers ganun din kasi si LeBron ay magte-take effect na ang panibagong kontrata at naka-bird rights silang dalawa ni Anthony Davis. Dito naman tayo sa Golden State. Bakit kasi nagkakaroon ng mga balita dati pa na si Steph ay nire-recruit itong si Giannis papunta dito sa Warriors. Pero ang lalaki na ng kontrata nila. Hindi naman papasok yun sa salary cap. Meron kasing soft cap at hard cap sa NBA na laging sinasabi nga ay hakot lagi ng players ang Golden State. Pero nagagawa pa rin nila yon. Ang isa kasi sa mga dahilan doon ay lagi mga star player na merong malalaking kontrata ang nadidikit dito sa Golden State. Pero ang tanong dyan, bakit? Bakit sila nakakapag-recruit pa ay lagpas-lagpas na nga sila sa malaking salary cap nila? So nandadaya ba dito ang Golden State? Ang tanging sagot pa rin kasi dyan ay yung bird rights dahil ang Golden State 3 or 4 na players nila ay originally naglaro sa kanila sa umpisa ng kanilang basketball career. Kaya nakapasok sila sa bird rights, sina Clay, Steph at itong si Draymond. Kaya nga malalaki ang kontrata ng mga players na yan at kahit lumagpas yan sa salary cap ay pasok pa rin dahil meron silang bird rights. At hindi naman kasalanan ni Steph, Clay at Draymond na hindi sila lumipat ng ibang teams. Napakinabangan lang talaga ng Golden State ang kanilang mga bird rights. Si Andrew Wiggins ay naka-active din ng kanyang bird rights dahil na-trade nga siya mula Minnesota papuntang Golden State. Kaya pasok pa rin siya doon. Dahil doon, meron din silang habol or pwede silang magdagdag ng panibagong star player sa kanilang lineup dahil nga meron silang posibleng exception para makalagpas sa salary cap. At major players kasi ng Golden State ay naka-exception na. Ang poproblemahin na lang ng Golden State ay mapababa nila ang kanilang luxury tax. Hindi katulad ng iba mga teams na pinoproblema talaga yung kanilang cap space. Kaya si Kawhi kapag nag-decline ng player option this offseason ay pwede siyang makuha ng Golden State at kahit sinong team na mayroong mga players na naka-bird rights sa kanila. Kahit ang Lakers pwede siyang makuha kaso ang problema ng Lakers ay ito. Makikita nyo dito sa Sport Track na meron naman sila naka-bird rights pero yung iba mga players nila ay natitira na nga lang halos nasa 7 at ibang usapan pa yan kapag nag-decline itong si Marc Gasol at itong si Harrell at yung iba pang mga players ng Lakers na expiring contract na for next season. Kaya sa balita na yun, kung gusto talaga lumipat ni Kawhi ay pwede din siyang mapunta sa Golden State. Either way, lumipat man siya or hindi ay panalo pa rin siya. Kung mag-i-stay kasi si Kawhi sa Clippers ay magkakaroon ng exception ng team para nga makapag-sign ng ibang mga players. At sabi ko nga kanina, ayun pa ang maging posibleng problema ng ibang mga teams kapag itong si DeMar DeRozan ay lumipat din ng Clippers. Kasi nga magkakaroon na din ng cap space or puwang para nga sa ibang mga players dahil naka-bird rights na si Paul George at itong si Kawhi Leonard.
So kung nalilito pa rin kayo, ang pinakamadaling sagot lang dyan, kung sinong team sa NBA ang merong mga star player ang naka-bird rights, ay yun ang pinakamalaki ang chance na makakuha talaga ng isa pang bigating players dahil meron silang exception. So hanggang dito na lang ulit. Kung meron kayong komento o reaksyon, ay ilagay nyo na lamang sa comment section.